Tatlong paraan para matalo ni Marlon Tapales si Naoya Inoue sa kanilang magiging laban. Magandang araw sa inyo mga idol. Ang ating pong itatapok sa bidyong ito ay ang tatlong paraan para matalo ni Marlon Tapales si Naoya Inoue sa kanilang magiging laban sa ika-26 ng Disyembre taong kasalukuyan na gaganapin sa bansang Japan. Hindi po lingid sa ating kaalaman na delikado ang laban na ito para sa ating kababayan. Ito po ay dahil sa lubhang napakatatalim ng suntok nitong si Naoya Inoue na pwedeng tumapos sa ating kababayan. Pero para sa akin mga idol tayo yung underdog na malaki ang tsansa na maka-upset sa laban na ito. Dahil sa hindi rin naman po kasi basta-basta na lamang ang kakayahan ng isang Marlon Tapales na isa rin pong ganap na kampyon dito sa 122 pounds Super Bantamweight Division. Ngayon mga idol batay po kasi sa aking pagsasaliksik na ginawa patungkol sa mga kahinaan ng isang Naoya Inoue ay binatay ko po ito sa mga kakayahan o game plan na pwede pong gamitin laban sa hapon na ito. Na kung saan ay gumagagawa ito nitong si Tapales, ang tatlong paraan na ito ay malaki po talaga ang tsansa na manalo itong si Tapales sa magiging laban na ito. Una ay ang huwag matakot sumalubong ng suntok kay Naoya Inoue gamit ang mga counter na kakayahan ni Tapales. Ang estilo po kasi ng hapon na ito ay sisindakin ng kanyang mga nagiging kalaban sa pangunahing round pa lamang. Para sa gayon ay siya na agad ang magdikta ng face ng laban. Na kung saan ay nagagawa nitong pumasok sa depensa ng kalaban na walang kahirap-hirap. Pero kung sasalubungin po nitong si Marlon Tapales ng counter, ang bawat pagpasok nitong si Naoya Inoue ay mag-iiba po ang estilo ng hapon na ito, lalong-lalo na kung siya ay masasaktan sa bawat patama ni Tapales. Pangalawa ay kailangan tumagal ang hangin ni Tapales hanggang sa kaduluduluhan. Sa laban po kasing ito mga idol ay siguradong pukpukan po ito hanggang sa matapos ng laban. Para sa gayon ay masigurado ni Naoya Inoue na siya ang mananalo sa laban. Paramihan ng suntok na pakakawalan. Ito po ang ilan sa mga taktika ni Naoya Inoue para sa gayon ay duminahin ng kalaban. Dahil sa kung matatapos kasi sa isang desisyon ang laban nila ni Tapales ay magagawa pa rin niyang makalamang sa bintahing ito. Pero kung makakatagal ang ating kababayan sa laban na ito at maraming mapapatama na direktang suntok kay Naoya Inoue ay maaring maka-upset talaga sa laban ng ating kababayan. Ang pangatlo ay itong iwasan itong si Tapales na magpasuntok kay Naoya Inoue. May mga oras kasi mga idol na hinahayaan na lamang nitong si Marlon Tapales tumama ang mga suntok ng kalaban sa kanyang katawan o yung tipong malugod niyang tinatanggap ang mga suntok ng kalaban na lumalapat sa kanyang katawan. Sa pagkakataon po kasing ito mga idol ay hindi ito dapat gawin ni Tapales dahil sa hindi rin biro ang talim ng mga suntok nitong si Naoya Inoue na kahit nasasalaga ng kalaban ay mararamdaman pa rin po ang bigat ng suntok na talagang tumatagos sa sobrang tatalim. Ito po ay ilan lamang sa mga dapat at hindi po dapat gawin ni Tapales sa magiging laban niyang ito. Para sa gayon ay masigurado niya ang panalo sa magiging undisputed match nila ni Naoya Inoue. Ngayon sabay-sabay naman po natin ngayong panoorin ang laban ni Naoya Inoue at Nonito Donaire na kung saan ay makikita kung gaano nga ba katalim ang suntok ng hapon na ito. Pusin mo na!